It's Wednesday, Pets Day, kaya isa na namang pet ang makakasama natin ngayon para ating malaman kung ano ito. Panoorin natin to. Pangarap mo ba ang magkaroon ng pet na dragon? Pero ang gusto mo ay hindi nakakatakot, sociable at higit sa lahat ay hindi nagbubuga ng apoy? Abay bagay na bagay para sa'yo ang bearded dragon. But wait, bearded dragon lang ang tawag sa kanila pero hindi sila dragon ha. Ang mga bearded dragon ay isang uri ng lizard at sila ay native sa bansang Australia. Sila ay isa sa pinaka-popular na pets worldwide dahil sa kanilang pagiging maamo, friendly at pagiging cuddly. Pero paano nga ba ang tamang pag-aalaga ng bearded dragon? Alamin na natin yan now na ngayong Wednesday, Pets Day! At kaugnayan mga kasama natin ngayon ang wildlife conservationist na si Jens De Rosario at ang kanyang alagang bearded dragon. Good morning sa and welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Good morning. Good morning at good morning din sa kanyang alaga na... Oo nga, grabe ang tingin sa akin. Hindi siya gumagalaw simula kanina, no? Oo nga. Ano, okay ka lang ba? Hawakan mo kaya, Faye. Ay, medyo natatakot pa ako. Pero, hindi yung gagalaw eh. Hawakan mo. Oh, ikaw muna. Mamaya na. Sabi nga na, kahit hindi daw sila mukhang maamo, pero kilala ang mga bearded dragon sa pagiging friendly nila. Wow. Pero gaano nga ba sila ka-friendly? Paki-explain ang friendly. Opo. Actually, di ba, ang lion is king of the jungle. Yung mga bearded dragon po is king of the chill. Kasi po sobrang ganyan lang siya, naka-steady lang siya, tapos hindi siya tumatakbo. Basta bigyan nyo lang po ng magandang time simula nung baby pa siya hanggang ngayon para pag dumating na po siya sa edad and ganito na siya kalaki, ganyan na lang siya, chill na lang siya. Basta bigyan nyo lang po ng time. Paano kapag di mo siya pinapakain? Magagalit ba siya? Ay, hindi naman po, pero... Nonchalant pa din. Opo. Pero dapat pinapakain mo siya. Opo, dapat pinapakain pa rin. Anyway, paano ba yung tamang pag-handle sa kanila para maiwasan natin syempre yung pag siguro na may mangyaring masama sa kanila or baka matakot sila, kagatin, or mga gat pala. I mean, ako kakagatin ko siya. Baka kagatin ako. Actually, kung ikaw po ay owner po, pwede naman kunin nyo na lang po siya tulad ng ganyan. Yan, napaka-basic lang po. Mula dito, kunin nyo lang siya. Ay, lumabas agad yung dila niya. Di ba siya na-stress pag iba yung Ay, in hawak? fairness! Ay, hindi naman po. Ayan, nahawakan ko na siya. Ano pangalan niya? Siya po si Spikey. Spikey! Si Spikey. Kasi po Spikey yung niya, katawan niya. So bearded na, spiky pa. San ka pa? Oo. Yung mga ganitong klaseng alaga, ano yung ideal habitat para sa kanya at ano yung usual na kinakain? Kasi po 'di ba nakikita sila sa Australia. So opo, ang habitat nila is dapat arid or dry lands. Kasi yung mga bearded dragons is cold-blooded animals. So mahilig sila mag-sunbath, mag-bask, magbilad sa araw para po ma-regulate ng yung yung temperature ng katawan nila. Ayan, so minsan pag pumunta ka sa beach, sama mo siya. Para feel na feel niya, Pwede diba? Pero baka tumakbo yan dun, mahirap hanapin yan. Ay, hindi naman feeling ko, loyal naman ba sa'yo to? Opo, hindi po yan tumatakbo ng sobrang bilis. Parang ba to sila ng ibang alagas, like aso na parang nakikilala din yung yung Nangingilala. Opo, actually pag nakikipag-communicate sila sa owner nila para sila naghihegbang gumagano'n po yung ulo nila. Kasi kanina kinausap ko siya, kunyari pusa ako. Kanina nag-twist yung gano'n yung ulo niya, ngayon nonchalant na Alam mo naman bang siya. ibig sabihin na nag-twist ang ulo niya? Ano? Tinatawag niya yung amo niya, may tao sa labas, sabi niya. Parang Akala ko, kumakatok. may kakaiba dito, tao ba to? Parang gano'n, no? Pero bukod sa mga nabanggit mo, ano ba yung mga do's and don'ts sa pag-aalaga nitong bearded dragon? Mga dapat talagang gawin pag mag-aalaga po tayo ng bearded dragon is syempre do your research and syempre mag-prepare po tayo ng sapat na budget kasi ang mga bearded dragons is kailangan po ng mga equipments para maalagaan natin sila ng tama tulad po ng mga UVB light. UVB light po yung tawag dito yung nagpo-provide po ng sunlight. For them? Yes. Okay. Ano po siya? UVB light na nagpo-provide ng artificial sunlight para at least kahit nasa loob ng bahay, nakakakuha po siya ng UVB or ng D3 or calcium para po tumibay din yung katawan niya. I wonder, nung una mo siya nakuha, ano yung mga naging challenges mo sa kanya? Matagal na po kasi ako nag-aalaga ng iba't ibang klaseng lizards pero siya po yung unang-una po. Alam ko na rin naman po yung mga gagawin ko. So, nagpe-prepare lang po ako ng tamang pagkain, ng
enclosure para sa kanila. Yun lang, gano'n na po, papakain ka lang, tapos banding para po, yan, pag lumaki siya, steady na lang siya. Paano bonding pag nakahiga ka dito lang siya, Opo, tapos ganon? simasin niyo po, or lagay niyo sa balikat niyo po. Pag Ay, namamasyal gusto ka, ko yun. sinasama mo siya? Pag ano po, Pag namamasyal ka sa mall, like, Sa mall hindi po, pero pag mga outing tulad ng mga beach, ayan, ganyan, or mga mountains, yan, sinasama ko. paano pag by date ka, sama mo siya? Hindi ko pa naman po Hindi pa nasusubukan. na-try. Oo. Sige. Pero, kanina na-mention niya kasi yung budget para sa Okay. mga mag-aalaga. Oo, Pero sa yun mga nga. gustong mag-alaga ng ganitong klaseng bearded dragon, magkano ba yung dapat nilang pera para makabili? At syempre yung pagkain, yung sabi mo, daming maintenance na kailangan. Siyempre, kung ikaw po ay bago pala sa pag-aalaga ng bearded dragon, siyempre dapat doon muna tayo sa mababang klase or morph ng bearded dragon. Siyempre, para at least kung sakaling mag-fail tayo sa morph, pag-aalaga, okay, oo. opo, hindi ganun kabigat yung yung perang na Sa bagay, na ano natin. oo. Tapos po sa mga kailangan naman nila, siyempre kailangan pa ng substrate, ng sand or ng Substrate? Yes, Ano substrate. yun? Ayun po yung, di ba po, enclosure siya, yung po yung nasa sahig, yung parang Okay. nagsisilbing, ano po nila, yung slant. Tapos po, yan, kailangan natin ng ganito, tapos may nakatutok po na heat lamp and UVB light. May mga laruan din. Opo, pwede naman. Okay. Sige, it's time for us hawakan natin bearded Kahoy, dragon. kahoy pala akala ko. Kahoy lang yan. Kahoy pala. Ah, sige. Tsaka kaya po sila tinawag na bearded dragon kasi bukod sa mukha silang dragon, and tignan niyo po yung ilalim niya, parang beard. Kaya po siya tinawag na bearded dragon. And pag siya Inaahit nai-stress, mo rin ba pag beard? Hindi naman. Hindi naman. pag nai-stress po siya or kaya threatened, ano po yun, lumalaki po ito na parang manok, bumubuka. Ngayon lumalaki, hindi naman. Ay, hindi naman, normal. Sige nga, hawakan natin. Una ako. Wait lang nga. Ayan, ganyan lang po sa ilalim. Ayan. Mami ko, ayoko talaga. Di ko Di ba, kayo po. Ang galing mo, Ryan. Wow. Oy, mami. Sige, ito try ko na nga sa akin. Wag mo ngayon, baka ma-stress si baby ha. Oo nga. Baby, para mag-asawa tayo. Kaya ba sama? Ay! In fairness, pero malamig siya. Opo. Ay, hello! Welcome to RSP, Ba't ganyan Spikey. yung pagkaka... And in fairness, ayun yung spike sa kanya, pero hindi siya nakatusok. Malambot, soft. O, ibabalik na kita sa amo mo. Hindi ko na kaya ko na takot ako. Ayan, anyway. Maraming salamat sa iyo, Jen, sa pagsama sa amin ulit. Ngayong umaga, sana ay hindi ka magsawa. Lahat ng mga pets mo, dali mo na dito, ha? Oo. More power sa iyo and stay safe. Thank you po.